Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ating devotion at ito po ay patungkol po sa the Lordship of Christ over all things. So, para naman po sa ating Bible verse po ngayong araw, ito po ay matatagpuan sa Colossians chapter 3 verse 20 to 24. Ito po ang sabi sa English po. Slaves, obey your earthly master in everything and do it not only when their eyes on and to carry their favor, but when sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So ito naman po ang nakasal po sa Tagalog. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil kayo tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang buong puso at para sa Panginoon, kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan. So, napakagandang Bible verse po para sa araw to. Ito po ay patungkol po sa pagiging servant po natin, pagiging alipin po natin sa ating Panginoon Diyos, kung paano po tayo the way kahit sa man-fong field tayo nag-work po, dapat ang nangunguna pa rin po is yung ating Panginoon Diyos. So, para po sa ating katuruan, una, serving the Lord includes all kinds of work. So, kahit saang aspeto man po tayo ng trabaho or kansang field man po tayo ng trabaho, pwede po ito po ay nasa yung yung future work po natin. Ito po yung mga magagandang uri ng trabaho, like sa company po. Sa company, kapag nag-work po tayo sa company, dapat ginagawa pa rin po natin yung best po natin kahit wala pong nakakita or may nakakita man po. Kasi po, dito po makikita po kung gaano po tayo katapat po sa work natin po sa company po na yun. So, pag naging tapat po tayo is parang pinagsiservan na rin po natin yung ating Panginoong Diyos. Kapag alam po natin na minamahal po natin yung work natin, ay parang mas mahal na rin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi sabi nga po doon, maglingkod kayo sa amo nyo at parang ganun na rin sa ating Panginoong Diyos. So kahit man po maging alipin po tayo, halimbawa po sa bahay katulong man po tayo, kahit man po sa paghuhugas, sa pagwawali, sa paglalaba or paglalampaso po ng sahig, dapat po yun ginagawa po natin ng buong puso or naayon po sa atin, naayon po sa kalooban natin. Hindi po tayo gagawin lang natin yun kasi may nakakita or may nag-o-observe yung amo natin, nag-o-observe, so kailangan natin gandahan yung trabaho natin. Hindi lamang parang gano'n. Kahit wala mong po nakakita or meron, dapat ginagawa pa rin po natin yung trabaho natin ng buong puso po. Kasi sabi nga po, includes all kinds of work is parang pinagsiservan na po natin yung ating Panginoon Diyos. So, pangalawang katunayan po, serving the Lord must come from the heart. So, yung sabi ko nga po kanina, kapag pinagsiservan po natin ang ating mga amo or ating Panginoon Diyos, dapat galing po sa ating puso po, or ito po yung 100% po na nagmula po sa ating puso, hindi po yung 50-50 lang po. Example po ng 50-50, magsisipag po tayo kasi nga, sabi ko po kanina, may mga nakakita, so kailangan natin magsipag-sipagan para alam nila na kung gaano para masabi nila na masipag tayo at nagsiserve tayo sa Panginoon Diyos. Yun po ay isang mali pong gawain po. Nakikita po yan ng ating Panginoon Diyos.